we know for a fact from our Catholic faith that death is not the end, but a beginning ng pamumuhay uli. And we know, alam namin na si Daddy ay masaya na doon sa langit. Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection on the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die." First and foremost po, again, nagpapasalamat kami buong pamilya for everything that you have done for us, for all the prayers and the support that you have showered on us, and to Daddy, mayaman po kasi kami, mayaman sa kaibigan. Lalo na si Mami, kapwa ko, mahal ko yan. Di pa uso yung palabas nun. Siya na yun. Di ba? At lagi niyang sinasabi sa akin, maging bukas palad ka. Kasi yung grasya ng Diyos, babalik sa'yo pag bukas palad ka. Pag yung kamay mo masyadong mahigpit din ang pasok sa'yo. Yun ang lagi niyang sinasabi. For how many days I'm the one speaking here in front of you, I will give a chance for my brother Kian and also my sister-in-law Ellie to give also their point of view regarding on who Dad is on their side. Kuya naman kasi, pa-surprise. Akala ko ligtas na ako dito eh. Kasi kompletong-kompleto na yung every homily ni Kuya. Ano ba sasabihin ko? Una-una, thank you, Daddy. Kasi never ko naman na-feel na hindi ako family. Hindi ako in-law. Sabi nga ni Mami, daughter-in-love. And hindi ko na-feel yun. I mean, kahit isang beses. Sorry, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero yun po, sobrang nagpapasalamat lang po ako talaga kay Daddy sa pagmamahal. Sa unconditional love na binigay niya rin for me. Good morning po sa inyong lahat. And yun po, again, from the bottom of our hearts, on family namin, nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa family, sa friends po namin, and dun sa lahat po na tumutulong sa amin all throughout this period, yung mga nagdasal po para sa amin, and especially po for Daddy, nung nandun pa sila nung nasakit siya. Papasalamat po kami ng lubos sa inyo. Sobrang lahat na sabi naman na ni Daddy kung gaano siya, anong klase siyang tao, isa siyang mabait na tao. Kung paano niya ako tinanggap, I'm sure ganun din po kayong lahat. Hindi niyo na feel na iba kayo at talagang mahal na mahal niya kayo. Kaya sobrang salamat, Daddy. Sobrang mamimiss kita. Sana po parati niyo pong gagabayan kami ni Kian na mapalaking mabubuting bata, si Gianna and si Siana. Ganon din po sa pagpapalaki niyo kay Kuya at kay Kian. Ang masasabi ko nga kay Daddy, ilang beses na rin sinasabi ni Kuya na sobrang napaka-responsible niya. Sobrang napaka-responsible na tao niya. Every time na uuwi siya dito, medyo tahimik din po kasi si Daddy. Parehas ko po.
Yun, minsan, pag magkasama kami niyan, most of the time ang pag-uusapan namin, mga responsibilities po. Responsibilities being a father and being a brother to Kuya and a son to Mom and a husband to Ellie. Nakita natin, siguro lalong-lalo na nandito, yung mga nandito kagabi, ganong kamahal ng lahat si Daddy. Ganong kamahal ang suporta niya ng mga kaibigan niya for this past days, all the way from all places, nagpuntahan dito to pay their last respect for Dad. Kailangan ko talagang pumunta rito ngayon dahil unang-una, ito ang last day natin na makakasama yung aking matalik na kaibigan. Na para ko talagang kapatid. Yun ang pakiramdam namin nung araw na yung aming pagkakaibigan is more than just ordinary friends. Death is also a reminder for us aside from our mortality. Ito yung pagkakataon, ito yung mga oras na kung saan lahat ng mga pamilya or magkakaibigan ay nagbubuklod-buklod ulit o nagsama-sama. The past days, we've been together, ang daming mga friendships where was restored. Friendships was, I believe, nabuhayan ulit, nag-reconnect ulit for quite some years, hindi nagkikita at dito lang nagkikita muli. Pareho ng prinsipyo ang magulang namin. Magsikap kaming mag-aral, makatapos dahil yung mga magulang namin galing sa panahon na katatapos lang ng giyera ng World War II. Kaya masasabi natin na hindi ganun katindi ang kanilang naging educational background. Ang kanilang naging prinsipyo, yung mga anak nila ay makatapos para maging mas maganda ang takbo ng buhay. Yung ganung prinsipyo ay nadala ni Paring Jerry. Kaya masasabi natin sa haba ng panahong nagtrabaho siya sa ibang lugar, isa lang ang intensyon niya, mapaganda yung takbo ng buhay niya na hindi danasin ng anak at apo niya yung mga hardship na dinaanan namin noon. Kung ano po yung mga ginagawa niya, nire-remind niya sa akin at inaano niya sa akin na yung bang responsibility is napaka-important. Tapos napaka-organized din po niyang tao. Lahat yan, mga documents niya naka-folder or naka-envelope isa-isa. May mga listahan siya, nakalista lahat yan, everything. So, yun yung isang masasabi ko sa kanya na tinuro niya sa akin. Kaya, yun, nagpapasalamat din ako sa kanya kasi natuto ako ng marami sa kanya doon sa part na yun. Hindi siya basta bibili ng mahal na bagay. Masinop po siya. Siya po hindi siya bibili ng basta-basta. At yung pera niya, nagulat na lang ako kasi sabi niya sa akin nung last day niya, pumunta ka sa office kasi nung Thursday, sabi niya, pumunta ka sa office, meron ako dong red notebook, kunin mo doon sa drawer ko. Sabi ko, anin ko yung red notebook. Nandun, may mga nakalista doon. Nagulat ako. Nakasulat lahat yung gagawin ko. Ganon siyang ka-organize. Siguro po alam niyo na po kung saan yung Koshray. Na-google niyo na ba? Dahil parating sinasabi ni Kuya yon. Yung college, even yung college friends ko, alam pa rin nila si Daddy. Kasi yung Koshray naging pieces namin siya. Tapos pinaalala nila sa akin na, parang nagulat sila. Sabi niya, ano ka ba, di mo ba naalala? Best in thesis tayo nun because of Daddy. Kaya sobrang andito rin sila, pumunta rin sila dito kasi kilala nila sila Daddy. Si Jerry po, hindi yan madaldal. Ako yung madaldal.
Pero ito yung tao na very selfless talaga. Kuripot siya sa sarili niya, pero para sa ibang tao, ibibigay niya. Pag may lumapit sa kanya na para may sakit, mag-ibigay siya. Siya yan. Nung magsimulang may mag-asawa sa amin, nagkasunod-sunod na. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Isang pinakamagandang pinakisama sa akin ni Paring Jerry. Nung ipapanganak yung anak ko, isa lang ang naging anak namin ng misis ko. Nung ipapanganak yun, yung araw ng yung ipapanganak na sa Manila Doctors, hindi niya ako iniwanan. Sinamahan niya ako. Kaya ang desisyon ko noon, hindi ko sinasabi sa kanya, ninong ka. Yun ang tinupad ko dahil yung pagdamay niya sa akin. Siyempre, kumbaga, bata pa ako noon. Hindi pa ako sanay sa pagharap sa pagpapamilyang ganun. Dinamayan niya ako. Hindi niya ako iniwanan. Although isang sakay lang sa Top Avenue papuntang Libertad, madali lang sa kanya umuwi. Ganun siyang makisama. Thankful pa rin kami sa lahat ng moments na magkasama kami. Kasi he wanted to provide us a good life. And yun po, masasabi ko kay Dad, sobrang selfless niya. Kasi hindi niya iniisip yung sarili niya, lagi niyang iniisip yung ibang tao. Lagi niyang iniisip yung family niya, kami, mga anak, yung mga kids, even yung ibang family namin, yung kila mami, yan, kila tito. So, yun, lagi rin siyang nangangamusta actually. Minsan lang po, tito, alam niyo naman, minsan hindi expressive si Daddy. Pero he always asks me about you, Tito Ramon, yan, mga kapatid ni Mami. Napakadami pong kaibigan ni Daddy. Ang dami niyang natulungan, ang daming nagbigay ng pagmamahal sa kanya the past days. Umiiyak ako kasi sabi ko, ganito pala yung respeto na binigay nila para sa asawa ko. He is really a missionary. He is. Hindi man namin nabigay yung time for our kids na dapat binigay namin sa mga bata. I explained to them, your dad gave his life to other people too, not only to you, because he knows God will gonna take care of both of you. Kaya he gave his whole life to the island. Kaya nung umalis ako, iyak ako ng iyak kasi maririnig mo yung kanta nila, maganda yung mga boses nila, pero humihingi na kasi umiiyak sila lahat. Siguro yung greatest lesson na talagang natutunan ko sa kanya is he prepared well. Hindi yun para dito sa lupa. kundi yung para sa place niya sa heaven. He did good things for that. Hindi siya nag-prepare ng mga material things or anything. Although, of course, binibigay niya lahat sa amin kung ano yung kaya niya. Pero yun po yung greatest lesson na iniwan niya sa akin. Is, itong lahat ng bagay dito sa mundo, mawawala lahat ito. Lahat ng material things mo, pera mo, kahit ano pang meron ka, family mo, iiwan mo. Pero, yung naghihintay sa langit, forever yun. Probably He wants us to be with Him. So He was a good example to all of us to be good persons. Para in the end, magkakasama po tayo doon tayo magkikita-kita. Noong June and July, napakalakas ni Daddy. Siguro yung iba, kaya nga lakwatsa pa siya sa iba't ibang lugar. Nakita pa kayo, nagkita-kita pa. But that was the last time that you saw him alive, fully alive. At ngayon, andyan na siya. Hindi ko na kaya sigurong babalik doon kasi yung memories, mahirap. Na tuwing umaga, gigising ka, it breaks my heart na wala na siya. Kasi napaka-spoiled ko kay Jerry. He will cook the breakfast for me.
He will wash all the big thing. Lahat ginagawa niya. The only thing that I will gonna do is make his bread. Ako lang yung taga-bake niya. Pero all the foods, everything. Kaya tuwing gigising ako ngayon, hirap na hirap ako. I hope I can bear this. I hope na makayanan ko. Dad, we love you and we're gonna miss you. I know you are already in heaven. Please always watch over us. And mahal na mahal ka namin. Lahat kayo, you have a special spot on our heart. Thank you very much, Bokpam family, to the classmate of Jerry. Sa mga pamangkin namin, maraming salamat sa inyo for always supporting us. Sa pamilya ni Jerry, maraming salamat. Sa mga pinsan ni Jerry, kay Cory at kay Tess, who always been calling us, sending us something kasi nasa isla kami. Pag wala kaming something, they will ask us, anong kailangan nyo dyan? And they will send it to us. Salamat sa inyong lahat. Kung may nakalimutan kaming pasalamatan, pasensya na po kayo. Pero at the bottom of our heart, maraming salamat po. Into your hands, Father of mercies, we commend Daddy in the sure and certain hope that together with all who have died, He will rise with Him on the last day.